Good afternoon, guys! Welcome back to my channel, Zion's Leaf and Spines. And for today's video is i-update natin si apricot kasi may nagtatanong kung ano na daw ang nangyari sa apricot natin. So, let's go! Samahan niyo ako at pintuhan na din tayo. So, I put my apricot here. Wait lang. Kunin ko muna itong si Itong si ghost plant. Hindi ako makadaan. Alright. So, yan. Diyan ko nilagay si apricot. Ibaba natin. Wait lang. Alright. So, nilagay ko muna sa baba si apricot. Nasa baba ito. Ayan, ito si apricot, mukhang okay naman na siya sa akin, nag-a-adjust na siya at as you can see, kumukulay na rin siya. Kung i-close up natin, i-focus natin, kumukulay na rin siya. But, for this spot, I'm talking about this spot, kumukulay na rin siya at parang nagiging monstrous ito. I'm not sure. And then, itong nandito, pasensya na may dumadaan. Malapit kasi kami dito sa sa kalsada. So, ito, parang nag-a-adjust naman na siya. And then, kaso lang, parang, napapansin ko or na-observe ko sa apricot natin is, parang lagi silang uhaw. Maybe because I put it in a clay pot, inside a clay pot. And then, mali ko lang kasi nga, nasa clay pot na siya, but I put rice hull dito sa ilalim, dito banda. So, maybe that's the reason why. Kasi naka-clay pot na siya, sana hindi ko na lang nilagyan ng rice hull sa baba. Kasi, maganda naman tong clay pot ng water. Sumisip-sip naman yung clay pot ng water. So, sana hindi ko na lang nilagyan ng rice hull. But, I'm not planning to repot it again. So, hahayaan ko na lang yan. Siguro, dadalasan ko na lang yung dilig. Maybe, because what I do right now is, I just water it once a week. But, since, uhaw siya sa water. So, maybe, I'll just do like 2 times a week, i-water ko siya. Because as you can see, wait lang. Itong baba, dito yun, hanggang dito yung yung leaves niya. Ngayon, ito na lang yung natira kasi nga kakasipsip niya ng water. And since matagal-tagal ko siya bago ko siya diligan. So, ang ginagawa niya, sinisipsip niya yung pinakailalim na leaves. So, that is why, onti na lang yung leaves niya. And then, happy naman ako kasi, wait lang, i-focus natin. Ayan, may tumubo dito banda. May bagong tumubo dito banda. Ayan, as you can see. So, happy naman ako. At least, ang tawag nito, hindi siya na susoak sa water kasi mas prefer ko yon kaysa naman mag-rot siya dahil sa kaka-water natin. And then ito dito naman kasi okay naman na siya kasi parang nadidiligan ko to madalas. But this pot, itong isang pot na to, parang talagang uhaw na uhaw siya. Ayan wait lang, i-focus natin. Hindi siya ma-focus. Itong dito ayan yan, sinisip-sip niya na naman niya yung water ng leaves niya. So, maybe mamaya ididilig ko siya. Trinay kong i-bottom watering pero ganun pa din. Siguro yun na lang gagawin ko. 2 times a week ko na lang siya didiligan. And, ito yung mga kinat ko sa nagrarat dati na na apricot. Ito yung top cut nung kinat ko kasi nagrarat yung stem. So, kinat ko siya. Pati ito. Nagrarat yan dati.
and nag-a-adjust na naman na siya. So yes, and then nung nilagay ko kasi ito sa front shelf natin is may pusa na pagala-gala at natapakan itong apricot natin. So nalaglag yung dahon, and ito yung dahon na nalaglag. And I'm thankful kasi parang okay siya i-propagate through leaves. So ayan, may mga dahon na siya. Sana mag-succeed ito, maging successful. And ito pa isa. Ito sila ay aksidente lang tong propagation ko kasi nga hinulog siya ng pusa, or tinapakan siya ng pusa at nangahulog yung leaves niya. May ano dito, may super bomb dito banda. But maliit pa lang, so tingnan natin kung mabuhay siya. And I tried to propagate it my own. So ito, since parang successful siya, parang so hindi pa natin alam. So ito, nagpropagate ako kahapon, and mas maganda kasi lagyan to ng, ito kasi semento na pot, so hindi to clay pot. Mas okay naman din siya since katulad nito is semento din to na pot, and parang okay naman siya. So trinay kong mag-propagate, and i-update ko kayo sa propagation ko ng apricot. So yan yung update natin sa apricot natin. Niripat ko siya mga 2 months na yung nakalipas. Niripat ko siya sa clay pot na to, and then ito mga 1 month and a half siguro tong propagation kong dalawang to. Sana maging successful. Yes. So mas okay naman na siya. Siguro yun nga, diligan ko na lang siya ng madalas. 2 times a week siguro. Siguro yun na lang gagawin ko para hindi naman siya uhaw sa water. Ayan yung leaves niya, ito dito banda kumulubot na siya dahil naghahanap yan ng water. And yun nga, nauubos yung dahon niya, kakasipsip niya ng water. So gusto ko kasi or yung goal ko kasi is gusto ko siyang maging lush. So that is why I also try to propagate the leaves para naman may tayo, may lush tayo na apricot, hindi na tayo magbili. At since nag-update na din tayo kay apricot, ay i-update natin yung mga tinanim nating mga succulent nung nakaraang buwan. So first is this one, si Jadelet. So tinanim ko siya, hindi ko maalala kung kailan ko siya natanim, but niripat ko siya ulit. So ito na siya, and then inano ko pa nga to, kinat ko pa nga to si Jadelet. So ito na siya, makahoy na and bushy. And I will, kasi ang mali ko talaga is onti lang yung lupa na nilalagay ko. So iriripat ko na naman to ulit at lagyan ko ng more soil para na mag-elevate naman siya. And then naalala nyo ba to? Yan. So ito yung tinanim natin din ng mga nakaraang buwan, ang turtle vine. So ganito na siya kalash. Kailan ko ba to tinanim? 3 months na ata yung nakaraan. And then ito pa, yan pa sila. So ito din tinanim din natin kasabayan nitong turtle vine. Maganda na siya tingnan. And pasensya na maraming maingay kasi nga malapit tayo sa may kalsada. So dalawa to, and as you can see, malalago na sila kasi nasa ulanan sila. Pinapabayaan ko lang sa ulan, tas sinasabay ko din sa ibang plants ko tuwing nagfe-fertilize ako. So yan. So maganda na siya tingnan, at ang ginagawa ko pag hindi na siya, wala na siyang variegation tulad nito, is kinakat ko, tinatanggal ko para maglabas yung variegated niya, variegated side niya, tulad nito.
So, yan yung ginagawa ko. Kasi napansin ko sa nung nakaraang nagtanim ako ng ganito, na turtle vine din. Katagalan, nawala yung variegation niya. At hinayaan ko lang. Tapos, nung hinayaan ko, mas lalo siyang nawala. Unti-unting nawala yung variegation niya. Naging ano na siya, nag-revert siya, naging green. Wala nang pink-pink. Maganda kasi siya tingnan pag may pink-pink eh. Yan. Maganda to isabit. Kaso lang hindi to hanging pot kasi. And then ito din, nag-lush na din siya. Ito yung mother plant. Wait lang. Ito yung mother plant. Itaas natin yung mother plant. Yan, nagtitrail na din siya. Yan o. Maganda to gawing pang accent sa bahay nyo. Hindi ko pa siya na-try na ilagay sa loob ng bahay. But may mga plant din ako nilalagay sa loob ng bahay. Usually yung nilalagay ko sa loob ng bahay is yung cactus. Siguro by my next vlog ay ipapakita ko sa inyo yung nilagay ko na plant sa loob ng bahay na cactus. And then itong dalawang ito, yan no. Ito hindi pa nag-thrill. Kuhanan natin ng wait lang, ng damo. Baka sa susunod na araw magdamo din ako kasi magkuha ko ng damo sa mga naka-ROS ko na succulent. Madami na kasi. And may papakita pala ako sa inyo. I-flex ko lang yung itong si Mendozane. Walang kakupas-kupas na si Mendozane. Wow. 'Di ba? Ano siya, butchog. Maliliit na butchog kasi nasa ROS. Ano ba yan? ROS siya. Naka-ROS siya. So, yan. Wala lang. Flinex ko lang sa inyo. And trinay kong kunan ng ng mga damo sa baba. But I cannot do it kasi hindi ko makuha napuputol. Yung iba nakukuha ko pero yung iba napuputol. Wait lang, try natin kunin. Oh, parang may naputol. Hindi na nga lang. Kasi kinukuha ng mga damo yung nutrients ng plant natin. Kaya trinay kong kunin but parang ayaw na niya. Alright, so yun lang naman. Yan. Yan. Diba? Maganda sila. Alright. I think that's it. And I do hope that you consider subscribing, like and share na rin, and hit the notification bell para maging updated naman tayo if I do have new videos upload. And you have a great day ahead of you. Bye-bye!